Sino po ang makalilimot sa awiting luha ng Aegis? Alam niyo po mga kapatid, bago ko po ilatag sa inyo ang dahilan ng pagpanaw ni Mercy Sunot ng Aegis, nais ko po munang ipakilala sa inyo kung sino-sino ang mga miyembro ng bandang ito. Ang nagmamanage po sa kanila, sina Tito Lito at Tita Josie. Yun pong si Ray Abinoja, kaisa-isang lalaki, kapatid po ni Tita Josie. Si Stella naman po yung keyboardist, kapatid naman ni Tito Lito. Andyan din si Weng at saka si Vilma. Tapos ang magkakapatid po, si Juliet, si Mercy, at saka si Ken. Sila po ay magkakapatid na kumakanta lang po dati sa maliliit na bar sa Cagayan de Oro hanggang lumuwas ng Maynila, nagpunta po ng Japan at pagbalik po noong 1998, sila po ay nagbuo ng grupo at ito na nga po yung Aegis. Ayan, ako ay may suntok ito. Alam mo yan, Romel, kung gaano kalapit sa akin ang Aegis. Kasi po nung sila ay sumikat, ang laki po ng ginampan ng papel dito ni Colonel Jude Estrada pa lang noon na general na ngayon. Tinangkilik namin talaga ang grupong ito at bagong upo pa lang noon ang dating Pangulong Joseph Estrada. Matindi rin po ang pagmamahal namin sa Aegis dahil may grupo kami, yung Tuesday group, di ba? Tuwing Martes po, nagpupunta po kami sa Joker Bar and Club dyan po, sa Cubao. Kasama po namin ang Aegis. Dinadala ko po sila sa malalayong probinsya at sa mismong nayon po namin ay pinag-perform ko po sila. Yun po ang gabing hindi ko malilimutan. Umulan po ng pagkalakas-lakas, May 15 ng gabi. Wala pong umalis sa audience, hindi numipis ang kanilang katwiran. Hindi bali nang ginawin kami. Minsan lang kaming kakantahan ng Aegis. At sino nga po makalilimot sa mga awiting halik, basang-basa sa ulan, yang itong luha na si Mercy talaga, ang kumanta, at marami pa pong iba. Hindi po kumpleto ang pagbibidyoke ng mga Pilipino kung wala ang mga kanta mapaghamong awitin ng Aegis. At alam po natin na kahapon, si Mercy Sunot po ay binawian na ng buhay sa Amerika. Ito ay eto na nga, si Rene at si Roma de Leon, alam mo naman, di ba, kung saan sila nagtatrabaho, di ba? Doon sa ospital na yon siya pumanaw, di ba? At ang ano po, mag-isa siyang nandoon dahil meron pang pinanguan na concert ang bandang Aegis, kaya sa naiwan doon. Hindi po ito biglaan, noon pa man po pala ayon sa aking source na malapit po sa grupo, ay sinasalo na ni Juliet at ni Ken si Mercy kapag ka nagtatanghal sila sa iba't ibang dako ng buong mundo. Hindi na niya maabot ng mabuti yung tono ng luha at ng iba pang kanta kasi nahihirapan siyang huminga. At lingid po sa kaalaman naming lahat, wala kaming alam na siya ay may breast cancer. Hindi namin alam yon. Ang alam po namin na dahilan ng pagpanaw niya, cancer of the lungs, inflammation po ng lungs, nagkaroon po ng tubig. Yun po yun. Sa Stanford Hospital po siya pumanaw. At ang mga mahiligin po sa mundo ng musika at nagmamahal sa Aegis Band, talagang napakalaking kawalan ni Mercy dito sa banda, di ba? Komedyante to Romel. Napaka-komedyante niya talaga. Yung lagi nakangiti, hindi mo nga aakalain na siya ay may sakit. Hindi mo akalain may sakit siya. Walang nababanggit sa amin kahit sino sa kanila. Grabe, grabe talaga. Isang napakalaking pilas po sa mundo ng musika ang pagpanaw nitong si Mercy, lalo na po sa mga tagahanga ng grupong Aegis. Kayo nga, Romele, pinagtatangaan yung kantahin yan, di ba? Upo, pag oras na ng kasiyahan at gusto na ng mga tanang sigawan, ito na ang mga pyesa na nila ang kakantay para talaga mga crowd talaga makikikanta. Oo, totoo yan. At saka, nung mamaya pa, si Michael Jackson, lumaganap yung salitang gone too soon. 48 years old lang si Mercy. Napakalawak pa sana ng kinabukasang naghihintay para sa kanya. At marami pong nagmamahal sa kanila. Kaya ito, iniiyakan nito mga kaibigan ko mula sa iba't ibang bansa.
Kasi nga, di ba si Tita Josie, si Tito Lito, kapag kapok tumatanggap ng show sa Canada, sa US, sa Europe, sa Asia, hindi sila papayag ng 4-6 na shows lang. Dapat 8 para sulit yung pag-alis nila dahil dito malaki mababawa sa mga gigs nila. Ngayon, kapag nandun po sila, kunwari, tapos na yung concert nila sa Edmonton, sa Calgary, sa Winnipeg, sa Toronto, lahat. May mga maliliit pang bar na nakikiusap, naninikluhod kung maaari ay mag-perform din sila sa kanilang bar. Ganun katindi ang Aegis Band. Oo, tama ka, Ching Bautista Silverio, nakikiramay siya sa buong pamilya, gone too soon. Totoo yan. Totoo. At sabi niya, Stanford Hospital, the best cancer hospital in the Bay Area. Glad that my husband used to work there and took care of some patients. Ching, doon din ang mga pamangkin ko, si Rene at si Roma de Leon sa Stanford. At malapit lang ang bahay nila, Ching, dito sa Stanford Hospital. Napakagaling na ospital nito. At sabi ni Dan Clavesillas, isa na naman pong matinding dagok sa industriya ang pagkapilay po ng Aegis Band dahil sa pagpanaw po ng isa sa haligi nila. Taus-puso pong pakikiramay. Ayan. Tita Nene Olanday, isang malaking kawalan ng isang Mercy Sunot ng Aegis sa digdig ng musika. Totoo yan, Tita Nene. Maraming salamat po. At sabi ni Joe Florendo, ay alam mo, ang mga pintor na Pilipino, paborito ang Aegis siyempre, pakikiramay. Ayan. At sabi ni Dims, nakakalungkot nanay, yan lang ang gusto ko na OPM singer. Ang ganda ng mga kanta, ganun talaga ang buhay. Oo anak, ganto soon, napakabata. Sabi ni Boycie, walang kamatayan ang boses ni Mercy Sunot. Ayan. At si Juliet, ang pinakamatindi, yun yung kapag dumapa na, dito siya kumukuha sa kanyang balakang. Oo. Si Mercy, niloloko ko pa pag kinakanta niya yung Total Eclipse of the Heart. Lagi kong biro sa kanya yan. Anak, hindi ko maintindihan yung lyrics mo. Sabi ko, kasi di ba para siyang humal? Para siyang humal kung kumanta. Pero mataas ang tono. Timbre. Ang timbre. Sasabihin niya, Nay, okay na yun. Mahalaga na itawid. Komedyante to si Mercy. At yan, nakakalungkot lang talaga. Sabi ni John, hindi ako mapag-appreciate na masyado sa mga musikerong Pilipino. Pero ang Aegis, kinakanta-kanta ng tropa yan kapag may inuman. Opo, totoo yan. Kahit saan, basta't may inuman, may videoke, may Aegis, di ba? Laging present sila sa lahat ng okasyon. Lahat din natin ng okasyon. Oo, nag-birthday siya, nag-iisa siya. Nag-birthday ang anak niya, 13 years old, nag-iisa, wala siya. At sabi niya, napakahirap po talaga ng buhay sa Amerika kapag nag-iisa ka. Kasi nagpapagamot nga siya Kailangan siyang operahan. Pero fighter siya na yun, no? Lumalaban siya mag-isa na hindi siya talagang alam mo, Romel, yung mga napapanood nating videos ngayon na parang ikinukwento niya, yung pinagdadaanan niya, inipon niya yon. Sabi ng aking source, inipon niya yon. Inilabas lang niya, ilang araw na ang nakararaan. Inilabas niya. Alam mo, ako'y naniniwala sa ganun Alam ng magpapaalam kung kailan tapos na ang kanyang buhay sa mundo. Maraming pagkakataon pwede naman niyang i-release yung mga video na ginawa niya. Pero bakit unti-unti sunod-sunod niyang inilabas? Pamamaalam na pala yun. Diba? Basta tayo, nakikiramay tayo sa pamilya Sunot ng Cagayan de Oro. Wala pa po akong impormasyon kung iuuwi dito ang kanyang mga labi o ikikremate sa Amerika at iuuwi dito ang urn niya. Hindi pa po ako nakakakuha dahil pinag-uusapan pa raw po ng pamilya. Isang napakalaking pilas po ito sa aming puso at sa mundo ng musika. Kay kapatid na Jerice David, ako po na unang nalaman, idol po niya si Mercy. Grabe ang bata po niya, Nay. Taos-pusong pakikiramay po. Totoo yan, lahat kami ng mga reporters. Hindi mawawala ang piyesa ng Aegis sa mga videokehan, gaya ng My Way. Pero importante, maabot ang tono ng mga kanta nila. Sabi ni Boycie Caragay, okay? Muli po ang aming pakikiramay sa lahat po ng mga iniwan ng aming mahal na kaibigang si Mercy Sunot. Ayan. Alam mo, nung birthday ko sa Joker, kinanta niya sa akin. Talagang kinanta niya sa akin yan. Kaya nagdurugo ang puso ko. Ganun naman talaga tayo, di ba? Sabi ni Saldi Aquino, totoo raw po.
kapag magpapaalam na, gaya ng tatay niya, alam kapag mawawala na. Totoo po yun. Yung Merida, paniwalaan po natin yon. Yung Merida, lalo na kapag nagpapauwi na, yun na po yun. Okay?